Hello guys, kumusta po kayo? Tara samahan niyo po ako ulit sa aking pamamasyal. Pupunta po tayo sa mga castle dito sa may Germany. Medyo mahaba yung biyahe natin ngayon guys. Ito yung mga view natin guys papunta sa lugar na pupuntahan natin ngayon. At dahil matagal pa tayo guys, ayan magkikwento muna ako sa inyo. Alam ko familiar kayo sa kwento na ito. At ito na nga ang kwento guys. May isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin." At binahagi niya sa kanila ang mga yon. At dumaan ng maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kataggutom sa lupaing iyon at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, "Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako'y rito'y mamamatay ng gutom? Magtitindig ako at paruroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan." At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanaw na siya ng kanyang ama at nagkaroon ng habag at tumakbo at niyakap siya at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dalhin ninyo ritong madali ang pinakamagandang balabal at isuot ninyo sa kanya, at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin, at tayo'y magsikain at magpakasaya. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nangagsimulang magpakasaya." Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na iyon. At sinabi niya sa kanya, "Dumating ang kapatid mo, at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap ng maayos at ligtas." Datapwat nagalit siya at ayaw pumasok, at lumabas ang kanyang ama at kinausap siya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, "Narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran, at kailanmay hindi ako sumaway sa iyong utos. At gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong lumustay ng iyong kayamanan, ay ipinagkatay mo pa siya ng pinatabang guya." At sinabi sa kanya, "Anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Kaya dapat magkatuwa at magsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan." In Luke chapter 15 verse 11 to 32. Ayun nga guys yung kwento natin. Dito na pala tayo guys. Ayan yung view natin ngayon. Maganda yung mga bahay nila dito guys, at yung mga castle, ayan nakita nyo habang nagkikwento ko guys. Ayan. Kaya okay din mamasyal dito guys, kasi malamig naman yung panahon eh. At syempre about sa kwento natin guys.
Habang tayo'y buhay sa mundong ito, marami pang pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya patuloy tayong lumapit sa Kanya, magpakumbaba, at patuloy na maniwala sa Kanya na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may purpose po yan. Kaya let's all be grateful, let's all be thankful, guys. Ugaliing lumapit lagi kay Lord. Ayan. God bless you, and always remember, God loves you. Bye everyone.